Alam nyo kasi sinasabi ko, marami po tayong magiging kalaban sa buhay. May mga bashers, may mga politikong balasubas, andyan ay gigipitin kayo, magbabayad ng vloggers para banatan kayo. Maraming klase, especially mga powerful na may pera ng mga politiko na binabanatan natin, babanat din yan. So hinihiling ko po ang inyong panalangin, no? Na kung ako mo nahihingi ng suporta sa inyo, panalangin na maprotektahan po kaming tatlo. Pero ang talagang nakakatakot po sa lahat ay ang inggit, no? Dalawang tao po ang kinakatakutan ko pagdating dito sa aming kung kami man ay pagpapalain ng Diyos. Una po, ang mga inggiterong tao. Pangalawa po, yung sarili ko. Yun po ang nakakatakot sa pag-asenso eh. Kadalasan po, ang nagiging problema ay nag-self-destruct ang tao, no? Hindi ko naman po sinasabing magiging successful kami or successful kami. Pero ako, ang gusto ko talaga, hindi po lalaki yung ulo ko. Yan po ang poprotektahan ko. And pray for me that God will protect me from myself. Delikado po kasi yun talaga. So yung inggit, syempre delikado yan. Kasi wala kang gagawing tama. Talagang pag gusto kang siraan, pag hindi nila makaya yung ginagawa mo, magagalit sa'yo yan. No? So, ina-expect na namin yan sa mga ensimada. And syempre, yung aking sarili. Delikado rin po yun. Kasi pagka yumabang ka, I strongly believe, and it is written, pag yumaban ka, babagsak ka. So, Lord, protect me from myself. Pero ako naman nakaasa, tayo ay mananatili kung ano pagkakilala nyo sa akin. Asahan po ninyo, mga taga SMNI, kung anong pagkakilala nyo sa akin. Tumagal man ako dyan o hindi, yun pa rin ako. Kung paano ako pumasok dyan, lalabas ako ng ganun pa rin. Maaasahan nyo ako'y hindi magbabagsak ng mic at ako ay hindi magdadabog. Kung meron man tayong pagkakaiba sa politika, ito po ay sasabihin ko ng maayos at ang babanatan ko lang ay yung political, hindi po personal. Ito na po, pag-usapan natin. Tagumpay po ba yung nangyari kahapon sa Bateros dyan sa SMNI? Mga banatan at kulitan ng Banateros Brothers sa Yun, maraming salamat. SMNI kung saan libo-libong mga netizen. Si Sir, nakikita ko to, pogi to. Anong pangalan ulit nito? Pasensya na Sir, nakalimutan ko pangalan mo ang pogi nito, ang galing nito magsuot ng Amerikana. Type ko yung Amerikana mo. Boss, hindi ba lumalabas yung puso mo dyan sa Amerikana mo? Maano to. Pogi to, pogi. Shout out sa'yo, sige. Nagad ang tumutok sa kanilang programa. Ilang kilalang personalidad din sa bansa ang nagpaabot ng mensahe ng suporta para sa kanila. Si Hannah Jane Sancho sa detalye. Si Banat Bay, excited, nakikipalakpak din kasi may mga nanonood nakikipalakpak si Banat Bay, intindi. Malupit na palakpakan naman tayo dyan. Ayun na. Yan yung nagkaganapan. Sa una, naguguluhan kasi ako, ang daming camera, pero nakakalimutan ko dahil ditong camera lang ako haharap. Ang gulo ko gusto ko marap dito sa camera, hindi ko pala camera yun, camera pala ni Banat Bay yun, kaya basta maraming camera, but matututo rin tayo, okay? Ito na nga, kami po ang Banateros at ngayong araw na ito. Banat Bay, wag mo nang uulitin yung ginawa mo kagabi, Nagpe-fiesta na naman siguro yung mga inggit sa'yo. Grabe naman kasi yung makeup mo, pambihira. Parang Tapos yung suot nyo pa ni Boss Dada, black is to black. Tapos ganyan yung makeup. Wag, delikado. Wag mo na uulitin yung ginawa nyo, sige.
Ay, kasi pinaglaruan niya. Sabi ko, ala ka magme-makeup. Hindi, kaya ko ito, nag-makeup. Oh, ayan. Tapos black is to black pa suot nyo. Ay, nako. Oh. Medyo kasi talagang lumutang eh. Oh, 'di ba? Black coat, black polo shirt ang suot niya. Oh, tapos ang puti ng mukha. Okay, ano pa? 'Di ba? Ate, tuloy tayo. Patindi ang ating pag-uusapan. Ako po si Banat Bay. Coach Oli? At syempre, Boss Dada. Libo-libong mensahe ng pagsuporta agad ang bumungad sa Sana maraming salamat po. Talagang pati yung mensahe hindi na namin nabasa. Mensahe ko ang sarili, di ko nabasa eh. Mag-message ako ata dyan 2 o 3 beses eh. unang episode ng Banatero sa SMNI. Yung dalawa parehas na parehas eh. Oh, pati laptop. Parehas sila naka-laptop ng Mac. Kawawa si Coach Oli. Anong hawak ni Coach Oli? Bond paper. At saka ballpen. Old school. Nahalata yung edad ko sa inyo, mga brad. Ha? Naka-laptop eh. Ako sanay kasi akong ganoon. Oh, sa katunayan, meron akong white hindi ko napakita sa inyo kasi andyan yung notes ko. May white ako, may whiteboard ako. Sanay akong ganyan, nagsusulat, no? Pag wala sa akin yung camera, nagsusulat ako eh. Oo. Ewan ko, hindi ako sanay sa mga teki ganyan, Pang mayayaman lang yung mga naka-Apple na laptop. Kasama sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. Umabot sa halos 12,000 live viewers ang peak sa pilot episode. Oh, almost 12,000 ang peak. Aba, okay. Oy, wag niyo kakalimutan bago natin ituloy ha. Oh, bitin ba kayo? May poll tayo at sa manonood ng replay, sagutin niyo rin at manonood ng Facebook, sagutin niyo na rin ha. Bitin ba kayo sa oras ng Banatero sa SMNI? Yes, sana gawing araw-araw. Pangalawang choice. Yes, sana habaan pa ang oras. At no, itigil nyo na yan. So yung yes, nagsabi, sana gawing araw-araw, 58% so far. Yes, sana habaan pa oras, 38%. At no, itigil nyo na yan, 4%. O yan, may mga bashers, 4%. Ha? O, alam nyo na. Ha? Komento ng ilang mga netizen, hindi sapat ang 1 oras. Kaya naman, sana ito'y humaba pa. Oh yes, correct, Miss Hana. Correct, Miss Hana. Ayan, ha? Kasi si Banat pa, busy guide, no? Busy guy. No? Pero sa katunayan, kahapon nag-extend kami. Late ko nang nabasa. May message, extend kayo, ha? No? Pero, yan. Si Boss Randall, kulay kilawin si Banat. Ay, nako. Sige, tuloy. Bitin nga talaga. Ako as for myself, bitin ako sa sarili, sa oras namin. Unang araw pa lang, siksik agad ang programa ng may init at mabibigat na usapin ngayon sa bansa. Paano ba naman sina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang unang sumalang sa programa? Parehas. Yung guest namin, parehas galit sa adik. Pare-parehas lang kaming galit sa adik eh. Oh, ako talaga ha. Ito, hindi personalan. Ayoko talaga ng drugs. Never. Makulit yung tatay ko noon, lalo na napasok kami sa banda. Huwag kayong hahawak ng droga, madedelika. Hindi ko nakalimutan yung paalala ng tatay ko yun. Masisira kayo dyan sa droga. Never been touched. So, ang aming mga guests galit din sa droga. Komento sa usapan ng kampanya kontra iligal na droga ang gerang kamakailan ni Mayor Baste sa Davao. Sige, sabihin natin Davao, may mga rape cases, may mga Bakit yung war on drugs, doon pa sila nag-react? Na pwede naman na, these are people that are selling drugs, sinisira yung mga community, and yet, dyan pa sila mag-react. Yan ang hindi ko talaga, hanggang ngayon, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba galit pa kayo doon sa mga lumalaban sa droga? Maraming nagsasabi, kung ikaw ay galit sa lumalaban sa droga, baka addict ka. No? Hindi ko maintindihan eh. Tama si Mayor Baste, sa dami ng problema ng bansang Pilipinas, yung war on drugs ang inyong pinagtutuunan. Ewan ko sa inyo. Magmumukha kayong addict pagka ganyan. Dapat sinusuportahan nyo nga ang war on drugs.
Samantala, sa gitna man ng kontrobersya, hindi rin napigilan ni Bantag na magpahayag ng kanyang mga saloobin sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Pinuri din niya ang hakbang ni Mayor Baste sa hakbang na ginawa nitong war on drugs. Kasi nga, alam naman natin ang mga nangyayari. Sa tanong naman kung anong reaksyon ko dun sa ginagawa ni Mayor Baste, ay napakaganda yan. Kasi nga yan yung mga hiling namin o ako mismo at ng taong bayan na nagustuhan yung ginawa ng tatay ni Digong, tatay niya, si PRRD nga, Mayor Digong, nagustuhan ng marami. Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng... Sino ba daw may ayaw nang nakakalakad ka sa rekto na mapayapa? Di adik. Di ba? Magagalit ka lang sumalaban sa mga droga ay kung ikaw ay adik. Dapat matuwa kayo sa mga Duterte. Natawa ako dito. Pinipigil ako kasi siyempre formal setting, di ka pwedeng tawa ng tawa. Pero DJ Bantag, yung sagot niya, natatawa ako kung nanonood ka sa live ko. Kasi isipin mo, sinabi ni DJ Bantag, sino ba naman ang ayaw sa rekto na mukhang tambay ka, sir. Siguro nung college tambay ito si Sir Bantag sa rekto. Natawa ako doon, nabanggit pa yung rekto. Sino ba naman ulitin natin, sino ba naman daw ang ayaw sa makapaglakad sa rekto? Sino bang may ayaw na nakakalakad ka na sa rekto ng wala kang pangamba, na may snatchan ka, wala na yung mga adik na naglipa na, hindi lang sa rekto, kundi sa buong sabi na. DJ Bantag, balik na po ang adik sa bansang Pilipinas. Nako, delikado. Buong Pilipinas, hindi man 100%, pero talagang nagkaroon tayo ng katahimikan pagdating dyan sa dulot ng illegal na droga. Correct. Palagay ko. Talagang nakahinga-hinga tayo ng kaunti dyan nung panahon ni Tatay Digo. Kaya, saludo ako kay Mayor Baste. Gustong-gusto ko yan. Ngayon kung tatakbo sana ng presidente ngayon yan, iboboto ko kagad siya. Ay, alam nyo po, natutuwa din po kami. At sa tingin ko lang, karamihan ng mga nanunood kay Coach Oli at nanunood sa Banateros Brothers, sa tingin ko lang natutuwa na nilalabanan ng droga. Hindi ko maintindihan yung ibang vloggers, Kasi, alam mo, I think it's very safe to say na ang mga nanunood sa amin galit sa adik. Yung mga nanunood kaya sa ibang vloggers, sa mga Ensimada vloggers, doon sa mga nanonood dyan sa mga recruiter ng babayarang vloggers, yung mga nanonood kaya sa kanila, adik. Hindi, nagtatanong lang, wag po kayong magagalit kasi sabi ng SMNI, pwede naman magtanong. Ako, ito ay tanong lang. Karamihan siguro ng mga nanonood sa DDS vloggers, sa mga Banateros Brothers, hindi galit sa adik. So, therefore, I conclude na yung mga nanunood doon sa Ensimada Vloggers, dahil sila ay galit sa mga lumalaban sa droga, palagay ko mga nanunood doon, palagay ninyo, adik? Di ba? Ano pa ba? Ano pa ba nga asahan doon? Baka lang kaya nga po tinatanong. Mga Ensimada Vloggers, yung mga nanunood po ba sa inyo, adik? Hoy, sabi ni Mayang Bay, ako po adik sa'yo. Naku, parang kanta yan tuloy tayo. Naging mainit rin ang banatan sa usap-usapan ngayon na operation document na inilabas ng political vlogger na si Maharlika sa social media. Ito'y patungkol sa umano'y paggamit ng Pangulong Bongbong Marcos ng illegal na droga sa isang... Marlon Baltasar, watching live from KOJC compound here in Brazil. Shout out sa iyo, araw-araw ang programa nyo sa SMNI. Sana araw-araw shout out sa iyo, Marlon. Kala ko si lugar sa shout out sa iyo, Makati City. Antayin po natin. Tingnan po natin si BP Sara. No? Alam nyo, nung tinanong yan lang po ang sagot ko. Antayin natin si BP Sara. Alam nyo kung bakit po. Ako, kahit anong ilabas na pasabog, hanggat hindi gagalaw si BP Sara, mananatili lang yung pasabog. Halimbawa, kahit anong sabihin ko rito, makakapal na ang mukha ng mga yan.
Ha? Ang tagumpay ay talagang pag nagsalita na si BP Sara. Kaya yan po ang sagot ko eh. BP Sara lang. Ha? Hindi yung video, hindi yung PDEA na yan. Hindi. At the end of the day, nasa iyo po yung BP Sara. Inaantay natin. Ha? Relax lang po tayo. Darating at darating din yan sa tamang panahon. No? So, Kung anong kanya masasabi. doon po tayo. Ikaw, Boss Dada. Well, ako, itong balitang ito, kasi para sa akin, maganda ito kasi pruweba. Pero ang tanong kasi is, gaano ba accurate itong papel na ito? Ito ba ay... kasi alam naman natin na dininay ito ng PIDEA. Sinasabi nga nila na wala daw ito sa kanilang records at imposible daw po na ma-tamper or ma-hack yung Safety Security Vlog, shout out ha. nilang system. So, dinideny nila ito. Pero, nakukulangan kasi yung mga netizens, marami tayong nababasa sa social media na hindi po pwedeng, basta denial lang. No? Siyempre, kailangan, ang PIDEA, gumawa sila talaga ng hakbang para talagang itong issue na to ay matuldukan. Hindi lang sa isang simpleng denial, but syempre, kailangan malaman nila or imbestigahan nila ng mas malalim saan galing itong dokumento na to. Kung talagang totoo yan, sabi mo kung sakaling totoo yan, napaka-importante niyan. Na buong bansa ang mapapahamak kung meron talaga tayong ganyang klaseng presidente. Bakit nyo pa bibitinin? Bakit nyo pa gugutumin ng taong bayan? Correct, ba't yun niya ba binibitin? Yan. Si Banat Bay, kahit nagsasabi ng seryoso, natatawa ako eh. Wag ba, sir, boss, wag mo nang uulitin yung makeup mong yan, ha? Para lang dyan sa ganyan. Di ilabas nyo na yung video. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati at support ang ilang kilalang personalidad sa pinakabagong programa sa SMNI ng Banateros Brothers. Assalamualaikum po. Pagbati po sa aking mga kaibigan na Banateros. Eto po, Senator Robin, maraming salamat sa iyong pagbati. Eto po ang senador na may bayag. Eto ang senador na may yagballs. Yan lang ang nakikipaglaban ngayon. Yung iba sunod-sunuran na lang sa kampo ng mga tambaluslos. Eto hindi. Saludo kami sa iyo. Nakita namin yung tapang ni Robin Padilla, ni Senator. Hindi lang pang pelikula, pang totoo pa. Si Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada sa inyo pong bagong show. Ito po ang magiging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Boses na walang itatago, boses na totoo. Congratulations sa inyo, Banat Bay. Oh, naku, si Yorme Isko, pogi pa rin. Lalong walang kupa si Yorme. Oh, maraming salamat ha, Yorme Isko. Coach Oli at Boss Dada, keep it up. I wish you all success and good job. Mag-iingat kayo and may God continue to guide and bless each and every one of you. Salamat Yorme Isko ha. Naku, patuloy po ang suporta namin. Kung kayo ay tatakbo sa Senado, inaantay po namin kayo. At we respect kung anong desisyon nyo, kung tatakbo kayo o hindi. Pero kami nasa likod nyo, mga Banateros Brothers. Mananatili po at hindi po namin iniwan si Yorme Isko. Salute po sa inyo, sir. Coach Oli at Boss Dada, Oliver and Darwin. Ulit. and bless each and every one of you. Congratulations to Byron, Lord Oliver and Darwin on your new show, Banateros in SMNI. As members of the Fourth Estate, you hold a special place in our community that comes with a big responsibility. Use your influence as a venue where intelligent... Yan. ESBIC, eto po, maraming hawak to. Tatandaan nyo po, si ESBIC, dating Attorney Bic, siya ay parang dating Senator Bongo ni PRRD. Ito po ang parang Bongo ni Marcos. So maraming hawak ito. And inaantay namin, ayokong manguna. Inaantay natin na sana si Attorney Bic ay tumakbo
bilang senador. Again, nakasuporta po ako sa'yo, Attorney Vic. Ha? Basta ngayon, magkasama na tayo laban sa mga tambaluslos ng bayan na ito. Thank you po, Attorney Vic. Views and elevated public discourse may take place so that public opinion may shape free from unwarranted pressure and influence. Masaya ko pong binabati ang ating mga banateros na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Senator Dada. Bongo, syempre, ito yung talagang kanang kamay ni PRRD, ni Tatay Digo. Maraming salamat, Senator Bongo. Yes, suportahan natin pagkasenador sa 2025 election. Shout out sa iyo, Senator Bongo. Sa inyong bagong programa sa SMNI na magiging kasama natin tuwing Martes at Huwebes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi simula April 2. Sa pamamagitan ng inyong programa, inaasahan kong marami pa tayong kababayan ang magiging mas mapanuri at matalino sa pagtanggap ng balita at impormasyon. Alam kong hindi ito madaling gawain, ngunit sa inyong dedikasyon at pagsusumikap, tiyak akong magtatagumpay ang programa. Congratulations, Banateros! Ito syempre, none other than Tatay Digong. Maraming salamat po kung nanonood. Yung aking editor, paki-download mo na nga itong batian at mai-post na natin. Maraming salamat po, Tatay Digong, sa inyong patuloy na suporta sa Banateros. At higit sa lahat, syempre, sa aming boss, si Banat Bay. Thank you po, Tatay Digong. A new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Mapapanood ang mainit na talakayan ng Banateros sa SMNI tuwing Martes at Huwebes, live. Habang mayroon naman itong replay tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 8 ng gabi. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho. SMNI News. Para sa Diyos at para sa bansa. Naku, may memorize ko nga yun. Si Banat Bay naman nagsasabi doon lang kami sa ganun. Thank you po. Bago po natin ipagpatuloy, bitin ba kayo sa oras ng Banateros sa SMNI? Nyo po sagutan tong poll na to. 55% sabi yes, sana gawing araw-araw. 41% sabi yes, sana habaan pa ang oras. 4% sabi no, itigil nyo na yan. Patuloy po kayong bumoto sa mga hindi pa nakaboto at sa mga manonood ng replay, pakilagay nyo na sa comment section sa YouTube at kung kayo man ay nasa Facebook.